Patay sa disgrasya sa kalsada ang 20 anyos na lalaki sa Kidapawan City matapos takasan ang 9 na lalaking nambubugbog sa kanya. At nasawi rin ng isang senior citizen sa Nueva Ecija naman ng pagtulungang bugbugin at paluin pa ng 2x2. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bumaba ng tricycle at tila may kinuha ang lalaking yan sa Bungabon, Nueva Ecija. Maya-maya, bigla siyang umamba na hahampasin ang isa pang tricycle. Pero bago pa man niya ito mahampas, sumulpot muna sa likuran niya ang isa pang lalaki na agad siyang pinalo ng 2x2. Napaupo sa kalsada ang lalaking nakasando. Sinubukan niyang tumayo pero muli siyang hinampas at dito na pinagtulungan ng mga nakasakay sa tricycle. Ang lalaki na nakasuot ng sando ay kinilalang si Ismael Manalang, 62 anyos. Dead on arrival siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa ulo at sa iba pang parte ng katawan. Kwento ng asawa ng biktima, nagkaalitan ang asawa niya at isa sa 6 na sospek noong Enero pero hindi nila akalaing aabot sa ganito. Noong January kasi meron silang konting naging alitan ng ngayon ho. Ay lasing daw yung bata. Sinagtak daw ng asawa ko. Agad na tumakas sa mga sospek pero naaresto rin kalaunan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakaharap sila sa kasong murder. Parang ako nabigla, parang panaglayot yun. Talaga yun. Pero totoo. Yung nangyari sa midget ko yung pagdusahan nila. Yung ginawa silang brutal. Sa Kidapawan City, nakuha na ng video ang mabilis na pagtakbo ng lalaki na kasuot ng itim na t-shirt. Hinahabol siya ng 9 na lalaki hanggang sa ma-corner at pinagtulungang bugbugin. Kwento ng ina ng 20 anyos na biktima. Nangyari yan matapos nitong ipagtanggol ang kasintahan na binabastos ng isang lalaki sa bar. Nalimpungawan siya, sir. Nasumbag niya sa ilong, sinidugo. So, mo na to, nigawas na sila dayon kay para musibat na akong anak. Pag abot sa gawas, sir, dito naman gyud siya gigukod og pila ka taon. Dito na gyud siya na corner gyud sa giharangan na siya, so gipalibutan na siya. Sakay ng motorsiklo, nakatakas ang biktima sa mga nambugbog sa kanya. Pero, nadisgrasya naman siya habang pauwi sa kanilang bahay. Siyempre, dagan na kay dugo. Abot niya sa may matiyo, wa na kabalo kung barag, nagbarag-barag na gyud daw yang lakaw. Kay ginasundan man sa yang uyab. Dito na murag gibangga atong gamay kay nga poste dito, gibangga lang niya ang motor niya dito. Nakatindog gyapon ang motor, nahapla siya dito sa nahulog ra siya sa kanal. Nasawi ang biktima habang ginagamot sa ospital. Base sa pagsusuri ng doktor, pinsala sa ulo ang nakikitang sanhi ng pagkamatay. Kaya hindi pa makasuhan ng homicide ang mga nambugbog na lalaki na kinukuhanan pa ng pahayag. Depende po, no? Kasi yung altercation na nangyari doon sa sa inuman, accordingly, itong namatay ang unang sumuntok doon sa mga binatilyo din. Imbestigahan pa natin, sir. Nais naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang autopsy para malaman ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.